Himig ng kagalakan, ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't awitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, magbagong buhay. Sa pagtatapos ng taon, ito ang imbitasyon sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon, araw-araw, upang tayo ay makasunod sa Kanyang panawagang pagpapakabanal. Simulan natin ito sa pag-amin at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, O Panginoon, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nangalis ng mga kasalanan,
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang bagong pagsilang ng iyong anak, ng iyong nagkatawang taong anak, ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin to sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala nyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinusulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templot, maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain.
sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat. Sana nagliwanag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsupo. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Christmas season. At para sa ating mga Pilipino, ang Pasko ay isang napakahabang okasyon. Nagsisimula yan basta pumatak ang panahon ng Setyembre. Pagpatak ng ber, maririnig na natin ang Christmas songs sa himpapawid na tila baga nag-aanyaya sa atin upang ihanda ang ating mga sarili para sa event na ito sa buhay natin. Hindi lamang bilang individual, kundi lalo digit bilang isang pamilya, bilang isang bansa. Yun nga lang, ang sistema nito, para sa marami sa atin, Christmas is a one-time event. Pag panahon ng Pasko, lalo na pagpatak ng December 25, ang bait-bait natin, ang generous natin. Halos lahat, kahit hindi naman ganun luwag sa pera, nagsisikap na magbigay kahit pa-5-50, pa-100 sa mga mahal sa buhay. Ang mga lola, mga lolo, nagbibigay ng bills or coins bilang papasko sa mahal sa buhay. Nagpipili tayo magbigayan ng regalo at magsalo-salo. Pero after that, balik na ulit tayo sa dati nating sarili. Because for us, it is a one-time event. Christmas is not a one-time event for us Christians. Para sa ating mga Kristiyano, hindi po ito isang pangyayari lamang. Hindi ito simpleng pagsilang lang ng ating Panginoong Hesus. Period. It is a continuing story
it is a continuing invitation. Ibig sabihin, kaya may Pasko, may Kristo. Merong sanggol na isinilang sapagkat meron siyang gagawin at ang culmination nito ay mangyayari doon sa Easter Sunday, yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Pero bago nangyari yon, merong pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Jesus, at kanyang muling pagkabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, doon naganap ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa kanyang muling pagkabuhay, doon tayo nasagip sa ating, o doon tayo nailigtas. Kaya, Christmas is an ongoing story, it is an ongoing narrative that invites us sa dalawang bagay. Number 1, pagbabago ng buhay. Ikalawa, hindi lamang tayo inaanyayahang magbago ng buhay. Sa pagbabago ng ating buhay, ito rin ay nag-aanyaya sa atin upang manatiling tapat kay Jesus. Kung tayo ay generous noong Pasko, noong December 25, kung tayo ay humingi ng tawad sa Diyos at sa lahat ng mga napagkasalahan natin noong Pasko, nagpatawad tayo, ibinukas natin ang ating puso. Ang imbitasyon sa atin ay araw-araw ay gawin natin yan. Huwag nating itigil ang imbitasyon ng Pasko after Christmas. Ituloy natin ito sa natitira pang mga araw ng buong taon, sapagkat yan ang imbitasyon sa atin. Ang pagbabago, ang masunod ang kalooban ng Diyos. Sa ating mabuting balita'y narinig natin ang balong si Ana, na sa loob ng napakatagal na panahon matapos siyang mabalo, ay walang ginawa kundi intayin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. And when she encountered Jesus, ano ang nangyari sa kanya? Bagamat siya ay sa matagal na panahon ay laging nasa loob ng templo, nagdadasal, naghihintay, nung makita niya ang ating Panginoong Jesus, daglian siyang nagpuri at nangaral hinggil sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Natupad niya at nasunod niya ang kalooban ng Diyos. At ganyan mga kapatid, ang paanyaya sa ating lahat. Habang tayo ay ninanamnam ang Christmas season, huwag sana itong manatiling one-time event lamang sa buhay natin. Na pagkatapos ng Pasko, balik na uli tayo sa ating masasamang ugali. Pagkatapos ng Pasko, kaaway na uli natin yung dati nating kaaway, hindi na uli natin binabati. Pagkatapos ng Pasko, tinatamad na naman tayong mag-alaga sa mga mahal natin sa buhay o sa ating magulang o sa ating mga lolo't lola na may sakit. O madamot na muli tayo para magbigay ng pagmamahal. Nang aaway na naman tayo ng mga taong sinasaktan tayo at walang puso para maging maunawain at mapagpatawad sa iba. Hindi ganyan ang imbitasyon sa atin ngayong Pasko. Sapagkat Christmas is not a one-time event. It is a continuing invitation
to follow the will of God, sundin ang kalooban ng Diyos, and to continue to transform ourselves katulad ng nangyari sa buhay ni Ana. Habang tayo ay nasa loob pa ng Pasko, naway pagyamanin natin ang biyayang yan, nakaloob ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Palakasin natin ngayong mga panahon na ito ang ating sarili upang huwag tayong magbalik sa lumang sariling puno ng pagkamuhi. Matigas ang puso, walang puwang sa kapwa. Yan ang pangaral ni San Pablo. Wag na, sa unang pagbasa, wag na tayong bumalik sa luma nating sarili, alang-alang sa batang si Jesus. Kung genuine ang encounter natin sa Kanya, mananatili ang Kanyang biyaya sa buong taon. Mananatili ang ating katapatan sa imbitasyon ng Diyos ng tunay na buhay Kristiyano. Huwag nating hayaang masayang ang pangyayaring ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Christmas is not a one-time event. It is a continuing story that invites us to convert ourselves to Jesus and become faithful to His invitation to love, to forgive, and to believe. Para sa mga maghahandog ng sobre, makihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po ay magsitayo.
Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwang. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Walang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhatiin, 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 luwalhatiin ng Diyos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilang ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning, nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang,
bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning, higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 na umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawang ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ugaliin po nating makinig sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Pambansang Dambana sa pamamagitan ng ating Evangelization Radio, ang 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang official na himpilan ng ating National Shrine of St. Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng linggo ay nakabroadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamasyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa may Chapel of Reconciliation.